House Committee on Appropriations pumayag na palawigin ang deadline ng pagsusumite ng revised budget proposal ng Department of Public Works and Highways para sa taong 2026. Chairmanship ng ilang komite sa Senado na ipamahagi na. Internal cleaning sa Senate Blue Ribbon Committee, prioridad ni Senator Panfilo Lacson. Dating Philippine National Police Chief Nicolas Torre III tinanggal sa pwesto dahil hindi sumunod sa direktiba ng NAPOLCOM ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Philippine Navy sinubukan ang ilang non-line of sight missile asset nito sa Zambales. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 10, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nakatanggap na ng death threat si Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer na si JP Mendoza. Bunsod ito ng kanyang pagharap sa kamera at pagbubulgar ng nalalaman sa mga umano'y maanumalyang proyekto sa Bulacan. Bunsod nito, isa sa ilalim na siya sa protective custody ng House of Representatives. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Ilalagay sa ilalim ng protective custody ng Kamara si JP Mendoza at ang kanyang pamilya. Ito ay matapos aprobahan ng House Infrastructure Committee o Infracom na nagsasagawa ng investigasyon sa mga maanumalyang proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Si Mendoza ay isang engineer at dating hepe ng construction section ng Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineering Office. Siya ang nag-screenshot ng disappearing messages ng umano'y Viber conversation sa pagitan ng dating boss nitong si Henry Alcantara, ang dismissed DPWH Bulacan 1st District Engineer at Senator Joel Villanueva. Ayon kay Mendoza, sa kalagitnaan ng pagdinig ng House Infracom, nakatanggap siya ng mga pagbabanta. Regarding nga pala dun sa security na ina-ask ko sana, Mr. Chair. Kasi bago ako magsalita, last September 1, may nag-message na sa akin sa Viber. Ang naka-name sa Viber is Hitman. Tapos ngayon bago ako magsalita, tumatawag na naman siya. Kumbaga sana yung ina-ask ko sana na security is ASAP na po sana. Sinagot naman ni House Infracom Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon kung bakit magkaiba ang arrangement ng security ni Mendoza at Bryce Hernandez, isang dating DPWH Bulacan 1st Assistant District Engineer. Si Hernandez ang nagdadawit kina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na tumatanggap umano ng kickbacks mula sa mga contractors sa pamamagitan ni Alcantara. Nasa PNP Custodial Center na si Hernandez. Bago pa humarap sa House Infracom kahapon, pinatawan na ito ng contempt at detention order ng Senate Blue Ribbon Committee noong Lunes, September 8 dahil sa umano'y pagsisinungaling ng tanungin sa isyu ng pagkakasino nito. Kay Engineer Hernandez po kasi, meron pong contempt order sa Senate. No? So it is something that needs to be jointly determined by both houses. No? So yung pong determination po na yon ay siya po ay may mamalagi sa PNP Custodial Center. Siyempre si JP Mendoza po kasi siyempre naglahad po siya ng testimonya ngayon pong araw na ito. So ginagawad po natin sa kanya at sa kanya pong pamilya ito pong protective custody.
Samantala, ipinahayag naman sa House Infracom ni RJ Domasig, dating project engineer sa DPWH Bulacan 1st District Engineering Office, na pinilit lang siyang pirmahan ng Statement of Work Accomplishment ng questionabling flood control project sa Bulacan. Kabilang ito sa pinagbatayan ni Alcantara kaya lumagda naman ito sa Certificate of Completion sa mga proyekto nang hindi nagsasagawa ng sariling site inspection. Umaasa lamang umano si Alcantara sa final inspection report ng kanyang team. Isa na rito ang Ghost Flood Control Project sa Barangay PL Baliwag, Bulacan. Pinilit po ako na pirmahan tong Statement of Work Accomplishment nung hepe ko po. So bilang empleyado po nila, sumunod lang po ako sa utos nila. Sabi po nila sa akin, sila na daw po ang bahala doon sa specific project po na yun, Mr. Chair. Sino yung nababanggit niyong hepe? At that time po, si Engineer JP Mendoza po, Mr. Chair. Ano ang relasyon ni Engineer Mendoza? Sino ang hepe ni Engineer Mendoza? Siya po yung construction chief namin. And who does he report to? To ano po, mabali may assistant DE pa po, si Bryce Hernandez, tapos si DE Henry na po at that time. Alright, so you are affirming that hindi nyo kasalanan, pinilit lang kayo. Yes, Mr. Chair. Ano yung kapalit kung hindi kayo papayag doon sa sinasabi nilang dapat pirmahan ninyo? Mr. Chair, kasi po may mga evaluation po kasi na ginagawa sa opisina. Possible po na babaan po yung evaluation ko or pwede po akong madestino pag di po ako sumunod. Pwede po akong madestino sa ibang lugar. Ayoko naman pong malayo sa pamilya ko, Mr. Chair. Kabilang sina Domasig, Alcantara, Mendoza at Hernandez sa 13 dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na tinukoy na liable ng Commission on Audit o COA sa 100 milyong pisong halaga ng maanumalyang flood control project sa Bulacan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihain na sa Kamara ang isang panukalang batas na naglalayong bumuo sa Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga maanumalyang proyektong pang-infrastruktura, kabilang na ang kontrabaha. Pinag-iingat naman ni Pasig City Mayor Vico Sotto ang publiko sa mga kasinungalingan umano ng mag-asawang Diskaya. Nagbabalik si Rosa Licoz. Manlito at manggulo sa publiko. Yan ang pinaniniwalaan ni Pasig City Mayor Vico Sotto na layunin ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa sinumpaang salaysay nito, kabilang na ang pandadawit sa ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways at incumbent at dating miyembro ng House of Representatives sa maanumalyang proyektong pang-infrastruktura sa pamahalaan. Ayon sa alkalde ng Pasig City na political rivals ng mga Diskaya sa 2025 midterm elections, nakapagtatakang iilan lang ang isinasangkot ng mga Diskaya, gayong daang-daang proyekto ang nakukuha nila mula sa pamahalaan sa loob ng ilang administrasyong nagdaan. Sa akin, malinaw na malinaw. Sana sa lahat sa atin, malinaw na malinaw, yun yung anggulo nila. Yun yung anggulo nila. So, ang balak nila ngayon, guluhin na tayo, lituhin tayo para di natin alam yung facts, hindi maging malinaw yung ebidensya. Pag hook, line, and sinker, tinanggap natin ng lahat ng sinasabi nila. Mangyayari dito, after a few months, wala na lahat to. Maniwala kayo sa akin, yan ang gusto nila mangyari. Huwag sana tayo pumayag. Kailangan maglabasan tayo ng ebidensya dito. So kung sino man na may mga ebidensya, ilabas nyo na. Kung may nalalaman kayo, ilabas nyo na. Giit naman ni Sotto, bukod sa mga Diskaya, dapat maging mapanuri rin ang publiko kaugnay ng issue sa mga maanumalyang proyekto. We know there are senators that are guilty. We know there are congressmen that are guilty. We know there are contractors that are guilty. We know there are DPWH officials that are guilty. Everyone in this building knows that. Whether we admit it or not, we know that. Pero itong listahan ni Diskaya, itong mga statement, hindi lang yung listahan, buong statement nila, malinaw na sinungalingan. They have hundreds, if not thousands, of government contracts in practically all districts in the Philippines. Number two, pinangalanan nila, iilan lang. Pero sinasabi nila na wala silang magawa, kailangan nila magbigay ng SOP.
ang dami palang hindi nila binibigyan. Ba't hindi na lang sila dun mag-project? Ibig sabihin, walang pumilit sa kanila. Or it could be that lahat pala binibigyan nila. Posible din yun. Naninindigan naman si Pacifico Curly Discaya na pipilitan umano silang magbigay ng kickback sa ilang DPWH officials at politicians para maipagpatuloy umano ang mga proyektong nakuha nila mula sa pamahalaan. Kwenestyon naman si Discaya sa pagiging selective ng sworn affidavit nito. Would you like to say na sa current administration may nanghihingi pero sa past administration walang nanghihingi? Your Honor, meron din naman po na may nanghihingi po. Pero hindi po kami, hindi ganun kahigpit po. Example po, hindi uso ang 3-strike policy po noon. Na pag naka-disqualified po ang contractor na 3 ulit, magpa-blacklist na. Alright. With your admission na may nanghihingi din po, question, bakit hindi mo sinama doon sa affidavit mo? Your Honor, ano po yun? Hindi naman po naging successful yun. Kaya hindi ko na po... Nonetheless, may nanghingi pa rin. It's you who admitted. May nanghihingi din po during the past. You know why I'm asking you this line of questions? Because there is a principle in the law of evidence, falsus in uno, falsus in omnibus. False in one testimony is false in all testimonies. Bakit parang nagkaroon ka ng selective amnesia, Mr. Discaya? Would you like us to believe na may nanghihingi during the current administration tapos walang nanghihingi during the past administration? How would you even explain na during the past administration, top 1 contractor ka from PCIG data and yet you are claiming walang nanghihingi unlike during the current administration? Ayon naman kay House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, umiiksi na ang pasensya ng panel members sa ilang resource persons, kabilang na si Discaya dahil sa pagsisinungaling. Gate din ito, hindi ka panipaniwalang walang sangkot na senador sa mga maanomalyang proyekto ng mga Discaya at wala itong binibigyan ng kickbacks sa mga nakalipas na administrasyon. Nakita ho ng bayan kung gaano kasinungaling si Pacifico Discaya, pero nakita din ho natin kung paano ho nawasak yung affidavit at testimonya ni Curly Discaya sa Senado. Una nang ipinahayag ni Curly Discaya na wala itong naging direktang transaksyon kina Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co at naniniwalang ginagamit lamang ng mga politikong kausap nila ang kanilang mga pangalan sa pangolekta ng kickbacks mula sa kanila. Samantala, inihain naman sa Kamara ang House Bill No. 4453. Ito ang panukalang batas na layong lumikha ng Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga maanomalyang infrastructure projects kabilang na ang mga kontrabaha. Nakapaloob din sa legislative measure ang pagkakaloob ng investigative at subpoena powers sa bubuing Independent Commission. Mas maigi na isang independent commission created by law and not just by an EO. Kasi pag EO lang, questionable yung mga, can they grant subpoena powers? Can they grant contempt powers? Unlike if it's a law. Oras na maisabatas, pagkakalooban din ng Independent Commission ng kapangyarihang makapagrekomenda sa Department of Justice at Office of the Ombudsman ng prosecution ng sinumang public official, government employee, contractor o private individual. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na kakailanganin nila ang tulong ng Independent Commission para sa mga gagawing pag-iimbestiga laban sa maanumalyang flood control project. Hiniling na rin ni Secretary Dizon kay Justice Secretary Crispin Boying Remulla na isailalim sa Immigration Lookout Bulletin Order si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo habang isinasagawa ang investigasyon sa umano'y pagkakasangkot nito sa maanumalyang proyekto. Narito ang report ni Benedict Samson.
hindi nila kakayanin. Ito ang iginiit ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon patungkol sa mga isinasagawang investigasyon sa maanumalyang flood control project. Kahapon, nag-inspeksyon si Secretary Dizon sa substandard umanong flood control project sa bayan ng Nauhan, Oriental Mindoro. So, ito lahat ng ito, i-compile natin at magbi-build up na tayo ng mga kaso. No, kagaya nung ginawa natin kahapon, kagaya nung gagawin natin ulit sa Webes. Magpapile na naman ulit kami, mas marami pa ulit sa Webes naman. At until ma-form yung independent commission na ibubuo ng Pangulo natin, ganun ang gagawin natin. Kapag nabuo na yung independent commission, ipapasa natin itong lahat sa independent commission para talagang mapag-aralan. Kasi hindi to isa-isa lang, hindi to Bulacan lang, hindi to Oriental Mindoro lang. Tingin ko buong bansa ito. Sa inspeksyon, natuklasan din ng kalihim kasama si Oriental Mindoro Governor Homerlito Dolor ang anomalya dahil sa chap-chap umano ang proyekto. Kabilang sa pinangalan ng sangkot na kontraktor ay ang Sunwest Construction and Development Corp, Elite General Contractor and Development Corp at St. Timothy Construction Corp na kilalang pagmamay-ari ng pamilya Diskaya. Na itong stress na ito ng 2024, 7 projects. 5 Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4, Phase 5. Pare-pareho ng amount, 300 million. Pare-pareho ng phase. Ang tanong ng lugar, sabi ko, bakit pa chinap-chap? Why not 1.5 billion? Ay iisang area. At ang matindi, chinap-chap, iisa din naman ang kontraktor. Iisa ang date of bidding. Iisa ang date of award. Iisa ang date of contract. Iisa ang date of notice to proceed. At iisa ang date of receive ng company. Ayon pa kay Dizon, nasa 100 reklamo at report na ang natanggap nila patungkol sa railroaded umanong proseso sa pag-award ng bidding, notice to proceed at payment sa proyekto. Meron talagang pattern na nakikita natin halos pare-pareho yung mga dates na sinasabi ni Gov ngayon. Similar din yan sa mga nakikita natin sa Bulacan. At hindi ako magtataka, hindi naman February lahat. Pero ibig sabihin yung magkakasunod na araw, yung magkakasunod na notice to proceed, magkakasunod na payment. May pattern tayo nakikita. And hindi ako magtataka kapag pumunta tayo sa ibang mga lugar, hindi ako magtataka na ganun. Samantala, humiling si Secretary Dizon sa Department of Justice upang maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ito ay bunsod ng isinasagawang investigasyon ng departamento dahil sa pagkakasangkot nito sa umano'y anomalya sa flood control project. Bukas naman araw ng Webes, inaasahan na muling maghahain ng reklamo sa Office of the Ombudsman si Dizon para sa ilang DPWH personnel at kontraktor. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinalakay kahapon ng House Appropriations Committee ang panukalang budget ng Department of Environment and Natural Resources o DENR para sa susunod na taon. Nagibabaw sa talakayan ang mga issue sa pagbaha, kung saan tinukoy ang illegal logging at problema sa basura bilang ilan sa dahilan. Narito ang report ni Jed Neresina. Nararanasan iba't ibang bahagi ng bansa ang matinding pagbaha ngayong panahon ng tag-ulan. Kaya isa ito sa naging usapan sa budget hearing sa Kamara ng Department of Environment and Natural Resources o DENR kahapon. Isa sa nagpahayag ng pagkadismaya, si Pampanga 4th District Representative Ana York Bondok. Ayon sa mambabatas, nagiging embudo o dulo ng lahat ng basura ang kanilang distrito tuwing bumabaha at hindi na aniya epektibo ang mga trash trap. Kahapon po, baha pa rin hanggang tuhod. That was 2 weeks ago, but yesterday hanggang tuhod na lang. So, lahat po ng basura bumababa po sa amin. What are we doing? Kasi po, napakaliit lang po ng magagawa ng trash traps. And embudo po kami. We are the lowest of the low. So, nababara po lahat ng basura doon. Ayon sa DENR, hindi lang sa basura nakasentro ang solusyon sa pagbaha dahil ang maayos na pagtatapon ng basura ay isa lamang sa maraming dapat gawin. Paliwanag ni DENR Undersecretary Carlos Primo David, kinakailangan ang isang mas holistic o mas malawak na estratehiya para rito. Parte lang ang management ng basura.
it's part of the problem, but we espouse a flood control program that is not only centered in infrastructure. It has to happen at the very upstream: watershed protection, impoundment of water for future use or use during the dry season, clear our waterways instead of blocking and diverting, and proper land use planning in the downstream areas. Samantala, bukod sa basura, tinanong din ni Butuan Lone District Representative Jose Aquino II ang DENR kaugnay ng epekto ng illegal logging sa malawakang pagbaha. For years, illegal logging or logging has been widely cited as the primary culprit. Our area is considered hazardous due to flooding. May I ask the DENR if until now is logging the cause of flooding? Ano na ba ang status ng maybe legal logging natin as today? Kinumpirma naman ni DENR Undersecretary Jocelyn Marcos Fragada na malaki pa rin ang problema sa illegal logging, lalo na sa Region 13. Gayunpaman, sinabi niyang pinag-aaralan na nila ang isang bagong polisiya para mas maging epektibo ang paggamit ng mga puno sa mga lugar na ito. We're trying to evaluate the policy we have regarding the log ban. We're trying to deliberate on a policy that will better serve the public's interest in terms of what we can do, in the utilization of our trees in the area still. Sa pagdinig ng House Appropriations Committee kahapon, hiniling ng DENR ang 28.102 billion pesos na budget para sa taong 2026. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pumayag ang House Committee on Appropriations na palawigin ang deadline ng pagsusumite ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng revised budget proposal nito para sa taong 2026. Samantala, sa September 17 naman ang schedule ng budget deliberation ng ahensya. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, bakit pinalalawig yung deadline ng submission ng new budget proposal ng DPWH? Aga sumulat si Public Works and Highways Secretary Vince Dizon para formal na hilingin sa House of Representatives na palawigin yung deadline ng submission ng kanilang revised proposed budget ng ahensya para sa 2026. Pinayagan naman ng House Committee on Appropriations ang pagpapalawig mula sa original na September 12 deadline ay itinakda na sa September 15 ang submission. Ayon kay DPWH Secretary Dizon, bunsod ng volume ng items at documents na kinakailangang repasuhin kaya humiling ito ng deadline extension sa Kamara. Matatandaang natukoy ng ilang kongresista ang mga questionableng items sa 881 billion pesos na halaga ng 2026 proposed budget ng DPWH gaya ng duplicated items at mga proyektong may alokasyon pa rin para sa susunod taon kahit tapos na. Sa gitna nga ito ng mga kontrobersya at anomalya sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan gaya ng mga kontrabaha. Samantala, aga sa September 17 naman o sa susunod na linggo ay itinakda na yung budget deliberation ng House Committee on Appropriations para sa DPWH. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Agad na inaprubahan ng Senate Committee on Finance ang 27.362 billion pesos proposed budget ng Office of the President matapos ang halos 30 minutong deliberasyon. Ayon sa mga opisyal, malaking bahagi ng pondo ay ilalaan sa regular na programa, aktibidad at proyekto ng tanggapan ng Pangulo. Bahagi rin ng pondo ang nakalaan para sa hosting ng 2026 ASEAN Summits at mga kaukulang pagpupulong simula Mayo ng susunod na taon. Personal na dumalo si Executive Secretary Lucas Bersamin at kinumpirmang mas mababa ng 6.82% ang budget ng OP sa 2026 kumpara noong nakaraang taon.
Nirespondihan ng UNTV News and Rescue sa dalawang insidente sa Maynila. Nagsilbing standby medics ang UNTV NAR sa isang sunog sa Quezon City. Nilapatan naman ito ng paunang Lunas ang isang sugatan sa vehicular crash sa Quirino Highway. Ang detalye sa ulat ni Lizelle Nael. Umabot sa ikalimang alarma ang sunog sa sitio Mabilog, Barangay Culiat, Quezon City bandang alas 9 ng Martes ng gabi, September 9. Nagsilbing standby medics sa apektadong lugar ang UNTV News and Rescue para sa mga residenteng naapektuhan ng sunog. Wala namang naitalang biktima o nangailangan ng pangunang lunas sa naturang insidente. Hindi naman kayo, sir, nahihirapang huminga. Hindi naman po. Dito mama yung dibdib niya, sir. Di kayo nahilo, nawala ng malay. Yan lang, sir. Okay. Habang pabalik ang rescue team sa base, nadaanan ng grupo ang banggaan ng isang taxi at L300 sa Quirino Highway. Ayon sa mga nakasaksi, sumalpok muna ang taxi sa center barrier at sa isang jeep, saka ito nabangga ng kasunod na L300. Nadatna ng grupo na nakatayo ang driver ng taxi na iniinda ang hiwa sa loob ng kanyang itaas na labi na agad namang binigyan ng paunang lunas ng team. Ayon sa driver ng L300, hindi na kinaya ng kanyang preno kaya ito sumalpok sa taxi. Unang binangga yung barrier, tumama sa jeep. Ngayon, umiikot siya. Ngayon, hindi ko nakayanan ng preno ko, inabot siya ng konti. Kaya yung sasakyan namin may tama. Sa tiyan, wala. Ito, sir, pag hinawakan ko. Wala naman. Ito. Wala naman. Ito. Wala naman. Ito, sir. Sakit? Wala naman. Ito. Nilinis ng rescue team ang sugat at kinuna ng vital signs ang biktima, ngunit tumanggi na itong magpadala pa sa ospital. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV NAR hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ni Senate Pro Tempore Panfilo Lacson na magsagawa ng internal cleansing sa Blue Ribbon Committee. Sa gitna ito ng investigasyon na isinagawa ng komite sa mga anomalya sa flood control projects. Mula sa Senado, kumuha tayo ng update kay Asher Cadapan Jr. Live. Asher, ano ang nag-udyo kay Senator Lacson na linisin ang Senate Blue Ribbon Committee? Aga isang staff umano ng Senate Blue Ribbon Committee ang naiuugnay sa maanumalyang flood control projects. Sa isang opisyal na pahayag, kinilala ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson ang impormasyong ibinunyag ni Senador Jinggoy Estrada. Kaugnay ito ng isang staff ng Senado na itinuturong nag-abot ng lagay o porsyento ng halaga ng flood control project kay Senador Estrada. Mula ito sa pahayag ni Bryce Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Department of Public Works and Highways sa Bulacan 1st District. Isiniwalat ng dating DPWH officials sa House Committee hearing kahapon na binigyan umano ng lagay na 355 million pesos si Estrada. Ibinigay umano ito sa senador sa pamamagitan ng kanyang staff na nagngangalang Beng Ramos, kung saan ipinakita pa ni Hernandez ang palitan ng mensahe nito sa Senate personnel. Agad na pinabulaanan naman ito ni Senador Estrada kahapon. I do not have any staff named Beng Ramos since I entered the Senate. Okay? That's for sure. She's a staff of the Blue Ribbon Committee. Beng Ramos. Staff siya sa Blue Ribbon Committee. She was never my staff in my office. And I never authorized her at kahit sino man. Sinabi rin ni Estrada na hindi nito alam ang intensyon ng naturang staff at maaari niyang ginamit lang ito. She's not close to me. Wait. Oh, I must admit, naging girlfriend siya ng isang staff ko. Tapos, gusto ko nga, i-recommend ako ng tanggalin siya rito eh.
Hindi niya tiyak kung isa lang ang Beng Ramos sa Blue Ribbon Committee na kanyang simula pa lang na pinamumunuan. At gayaan niya ng ginawa ni Secretary Vince Dizon sa DPWH, maaari niyang kailanganin muna niyang magsagawa ng internal cleansing o paglilinis sa komite. Ito ay bago magsimula ang Blue Ribbon Chairperson sa pagtutok sa trabaho at pagpapatuloy ng mga naiwan ni Senador Marcoleta. Binigyan din ni Lacson na mahalagang tiyakin na malinis ang komite dahil inatasan itong magbantay ng maling gawain lalo sa gobyerno. Pinamunuan rin ni Lacson ang internal cleansing ng Philippine National Police o PNP noong siya ang nagsilbing hepe ng ahensya mula 1999 hanggang 2001. Nagtanggalan niya ang paglilinis na iyon sa puwersa ng mga pulis na sangkot sa pang-aabuso at nakamtan ang tiwala ng taong bayan. Aga sa ngayon ay wala pang kinukumpirma ang bagong liderato ng Senate Blue Ribbon Committee kung kailan nila muling ipagpapatuloy itong mga pagdinig ng komite kaugnay nga sa mga anomalya sa flood control projects. Yan ang update dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang birthday wish at ito ay ang maiangat ang buhay ng mga Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi nagbabago ang kanyang wish mula nang magsimula siya sa kanyang political career. At sa pagkakataong ito, naging partikular ang Pangulo sa kanyang birthday wish at ito ay ang kanyang pangarap na wala ng Pilipinong magugutom. At ganun pa rin, hindi talaga nagbabago. Sana maabot natin yung aabutin natin yung aking pinapangarap na wala ng gutom na Pilipino. Magdiriwang ng kanyang ika-68 na kaarawan si PBBM sa September 13. Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinanggal niya si General Nicolas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police ay dahil hindi ito sumunod sa direktiba ng National Police Commission o NAPOLCOM. Binigyang diin ng Pangulo ang chain of command. Ayon pa sa Pangulo, ilang beses na rin niyang nakausap si General Torre ukol sa issue. But you know, we had many discussions about it beforehand. Hindi lang daw talaga niya magawa. So sabi ko, wala tayong magagawa kung gano'n ang sitwasyon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nananatiling matatag ang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Isa sa binigyang diin ng Pangulo ay ang alyansa ng dalawang bansa pagdating sa maritime cooperation. Ang detalye sa ulat ni Ivan Alvarez live. Ivan, paano nasabi ng Pangulo na matibay yung alyansa ng Pilipinas sa Estados Unidos? Ayon kay President Marcos, sa paparating na 75 taon simula nang mabuo ang alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, hindi napuputol o nagpapatuloy ang ugnayan ng dalawang bansa pagdating sa iba't ibang sektor. Pagka-uwi mula sa state visit ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Cambodia, dinaluhan ng Pangulo ang Center for Strategic and International Studies Manila Strategy Forum ngayong araw. Dito nagtipon-tipon ng mga eksperto mula sa Pilipinas at United States upang pag-usapan ng mga issue na kinakaharap ng mga ito maging ng buong mundo. Ayon kay President Marcos, pinananatili ng dalawang bansa ang pagsunod sa mga pandaigdigang batas, pagtitiyak ng kapayapaan, seguridad at kaunlaran sa tulong ng isa't isa. I can say with confidence that the Philippines-United States relations remain a beacon of stability. This is true not only today, but it certainly will be true for the years to come.
Isa sa binigyan diin ng Pangulo ay ang maritime cooperations ng parehong bansa, lalo na sa kasalukuyang sigalot na kinakaharap ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kung saan ang mga barko at mangingisdang Pilipino ay patuloy na nakakaranas ng panggugulo at panganib. Pinasalamatan ni President Marcos ang Estados Unidos sa tulong na ibinibigay pagdating sa pagpapanatili ng seguridad sa naturang teritoryo. We always thank the United States for its support in enhancing our maritime domain awareness and boosting our maritime security efforts. Aga bago tapusin ng Pangulo ang kanyang talumpati, malugod ditong inanyayahan ang mga world leader kasama na si US President Donald Trump na dumalo sa paparating na ASEAN 2026 na gaganapin dito sa Pilipinas. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Pinag-iingat ngayon ng Philippine Embassy ang mga Pilipino na nasa Qatar kasunod ng nangyaring pag-atake ng Israel sa Hamas leaders. Sa abiso ng Philippine Embassy sa Qatar, pinapayuhan ang mga kababayan natin doon na manatili muna sa loob ng bahay at iwasan muna ang mga pampublikong lugar maliban na kung kinakailangan. Payo ng embahada sa mga Pilipino doon, manatiling kalmado, laging sumangguni sa mga mapagkakatiwalaang news sources at sundin ang kautusan ng mga lokal na otoridad. Mariin namang kinundina ng Qatar ang pag-atake ng Israel na anila ay isang lantarang paglabag sa international law. Matagumpay na nakapagsagawa ng live-fire missile exercise ang Philippine Navy sa Zambales. Ipinamalas dito ang kapabilidad ng makabagong Spike non-line of sight missile system. Ang detalye hatid ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ano itong Spike endless missile system at saan ito nagmula? Aga galing sa Israel itong endless missile na to at isa itong makabagong smart missile na kayang tumama sa malayo kahit hindi nakikita ng mata gamit yung camera at real-time video guidance para sa para sa eksaktong pagtama at pagkontrol ng operator nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakapaglunsad ang AW-159 helicopter ng Spike non-line of sight o endless missile mula sa himpapawid. Tumama ito at nawasak ang itinakdang target. Sumunod naman ang BRP Tomas Campo na naglunsad ng isa pang endless missile at tumama rin sa hiwalay na target. Bahagi ito ng unilateral live-fire missile exercise na isinagawa ng Philippine Navy sa dagat ng San Antonio, Zambales kahapon. Gamit ang AW-159 anti-submarine warfare helicopter at BRP Tomas Campo na ipakita ang husay sa advanced na technology ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ang Spike endless missile ay isang makabagong missile system na gawa sa Israel. Kayang tumama sa target mula sa malayo kahit hindi nakikitang direkta ng paningin dahil sa high precision targeting technology. Patunay ito na ng kakayahan ng Philippine Navy na kayang magpalipad ng Spike endless missile mula sa himpapawid man at maging sa karagatan. Kasama rin sa pagsasanay ang iba pang asset ng Pilipinas gaya ng BRP Miguel Malbar, Scan Eagle UAV, mga fast attack craft at ang Philippine Coast Guard na BRP Suluan. Kasama rin ang Coast Defense Regiment ng Philippine Marine Concept ng AFP na layong patatagin ang depensa ng bansa at ipagtanggol ang soberenya sa harap ng mga bagong banta sa karagatan. Diyan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.
Nag-abiso ang Department of Transportation o DOTR sa mga estudyante na kukuha ng discounted concessionary beep card. Inire-require sa mga ito na magdala ng valid ID o kopya ng latest enrollment certificate, enrollment form o kahit anong dokumento na nagpapatunay ng enrollment sa kasalukuyang school year. Kailangan din na ang mismong mag-aaral ang mag-a-apply, hindi pinahihintulutan ang proxy o representative. Ang concessionary beep card ay nagbibigay ng 50% discount sa mga estudyante. Naglabas ng schedule ang Light Rail Manila Corporation kaugnay ng pagkuha ng concessionary beep cards para sa mga senior citizen, person with disability at mga estudyante. Ngayong araw, September 10, huling araw ng pagtanggap ng concessionary discounted beep cards na dadaan sa normal na proseso na 7 hanggang 10 araw bago makuha ang card. Sa September 11 hanggang September 14 naman, hindi mo natatanggap ang LRMC ng aplikasyon upang maiproseso ang mga pending na application. At sa September 15, simula na ng pagtanggap ng application forms para sa concessionary beep card na makukuha rin ang card sa parehong araw. Sinimula na ngayong araw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang paggamit ng body-worn camera bilang tulong sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Mula sa Quezon City, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, paano yung magiging sistema sa panghuhuli ng MMDA? Magandang tanghali, Aga. Purely no contact apprehension lang ang gagawin ng binuong ESTAG o Safe Traffic Action Group na Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Nasa 100 body-worn camera ang gamit ng ESTAG team na pinamumunuan ni Retired Colonel Bong Nebriha na nag-iikot ngayon sa May Thoroughfare at Mabuhay Lane sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chairman Romando Ortez, layo nito na madagdagan ang kanilang puwersa sa pagpapatupad ng malinis na kalsada. Sa pamamagitan nito, i-issuehan ng notice of violation ang maaabutang naka-illegal parking na sasakyan. Sa actual operations po, wala na pong interaction na ganyan. Basta magbibideo lang, iiwan yung notice of violation. Kung may driver, iaabot sa kanya yung notice. Kung wala, iiwan po sa windshield. Paglilinaw din ng MMDA Chairman, iba ang function ng ESTAG team kumpara sa MMDA Special Operations Group na pinangungunahan naman ni Gabriel Go. Ang team ni Gabriel Go ang nangangasiwa pagdating naman sa clearing operation kung saan hindi notice kundi nagsasagawa na ito ng towing ng mga naka-illegal parking na sasakyan. Sakali namang ma-issuehan ng notice of violation ng isang motorista, may pagkakataon pa ito para alisin na nakaparadang sasakyan sa loob ng ibinigay na oras. At kapag hindi naalis, sa pagkakaparada ay posibleng ma-issuehan na ng ticket ang sasakyan sa muling pag-ikot muli ng ESTAG team. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Nagbabala ang US Embassy sa Pilipinas na mag-ingat sa mga mapanlinlang na email at messages na isinisend sa mga visa applicants. Ayon sa Embahada ng Estados Unidos, nagpapakilala ang mga scammer na mga empleyado ng US government para manghingi ng pera sa mga aplikante. Hindi nagko-communicate ang US Embassy sa mga aplikante gamit ang ibang email address, social media at iba pang messaging platforms gaya ng Facebook, Viber o WhatsApp. Merong natatanging email address na gamit ang US Embassy kaugnay ng aplikasyon ng visa. Hindi rin nila nagre-request ang embahada ng visa payment mula sa email, phone, social media o messaging application. Magpapadala ang Pilipinas ng 5 representatives para makasama sa observer team ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na magbabantay sa ceasefire sa pagitan ng Cambodia at Thailand. Ito ang inanunsyo ng Pangulo bago bumalik ng Pilipinas mula sa state visit sa Cambodia.
Ayon sa Pangulo, kaibigan ng Pilipinas ang Cambodia at Thailand at binigyang diin ang papel ng ASEAN kapag dumating ang hindi pagkakasundo. So the observers that ASEAN, the observer group that the ASEAN is organizing, will be there to observe and to make sure that whatever agreements are arrived at, that they will eventually be observed properly by both sides. Nasa higit 600 na mga pagpupulong ang isasagawa sa buong bansa kaugnay ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa susunod na taon. Ayon ito sa Department of Tourism National Capital Region. Karamihan sa bilang na ito ay isasagawa sa Metro Manila, kaya inaasahan ang mabigat na traffic dahil sa mga nakatakdang pagpupulong. Nagbitiw na sa pwesto si Nepal Prime Minister KP Sharma Oli nitong Martes matapos hindi mapigilan ang lumalalang kilos protesta laban sa korupsyon kung saan umabot sa 19 ang nasawi at mahigit 100 ang nasugatan. Matapos bawiin ng gobyerno ang social media ban na nag-udyok ng protesta, ipinagpatuloy pa rin ng mga kabataan ang kanilang pagkilos. Sinunog ng mga rallyista ang tahanan ng Prime Minister at ilang gusali ng gobyerno dahilan para isara ang mga paliparan ng Kathmandu dahil sa panganib na dulot ng mga sunog. Ayon kay Oli, nagbitiw siya upang magbigay daan sa solusyon sa problema at pagresolba nito sa ilalim ng konstitusyon. Bumagsak sa pinakamababang antas ang college at career readiness ng mga mag-aaral sa Estados Unidos. Base ito sa pinakahuling National Assessment of Educational Progress o MAS, kilala bilang Nation's Report Card. Batay sa datos, 22% lamang ng mga 12th grader ang nakakasagot sa math problems at 32% naman ang kulang sa reading skills na kailangan para sa basic performance. Ayon sa National Assessment Governing Board, nangangahulugan ang mababang scores na haharap ang American youth sa mas kaunting skills at knowledge sa core academics kumpara sa mga naunang henerasyon. Ito ay senyales na marami sa kanila ang hindi handa para sa college coursework at mangangailangan pa ng remedial classes. Magpapadala ang South Korea ng chartered plane patungong Atlanta, USA para sunduin ang nasa 300 Korean workers na idinitine matapos ang US immigration raid sa Hyundai LG battery plant sa Georgia. Ayon kay South Korean President Lee Jae-myung, makikipagnegosasyon sila sa Washington para sa makatarungang solusyon. Nasa Estados Unidos ngayon si Foreign Minister Cho Yoon para humingi ng kasiguruhan na muling makakapasok ang mga manggagawang pauuwiin. Depensa naman ng US Department of Homeland Security, kailangang managot ang mga lumalabag sa batas at nananamantala sa kahinaan ng kanilang workforce. Muling nagbuga ng makapal na abo ang bulkang Canlaon sa Negros Island dakong alas 5:10 ng umaga kanina, araw ng Miyerkules, September 10. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, umabot sa 600 metro ang taas ng ibinugang abo ng bulkan mula sa crater nito. Sa kabila nito, nananatili namang nasa alert level ang estado ng bulkang Canlaon. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 7, na nagsasabi, "Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa masama." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News may balita saan mang panig ng daigdig.
At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.